Gandang araw mga kaibigan. Ah, Pag-usapan natin ngayon itong pahayag ni BP Sara tungkol sa huling habilin ni Tatay Digong kung sakali mang mamamatay siya sa Netherlands. Yung i-cremate daw. Nako, si BP Sara, ayaw pala niya ng cremation. Kaya, ah, ano ba? Sino bang masusunod? I-cremate siya o basta ito, pakinggan natin. Nakakalungkot naman ito. Kaya lang, believe ako dito kay BP Sara. Kahit malungkot yung topic, kaya lang tumatawa pa rin. Yung makita mo yung peace of mind niya, strength of character. Talagang napakalakas ang kanyang fighting spirit. Pakinggan natin siya. Tingnan mo, nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, huwag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Yun yung kanyang, and then, sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Sabi ko, Ulitin natin. nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, huwag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Yun yung kanyang, and then, sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Sabi ko, ayos natin the mood. Yan, he's not in the mood. Siguro, nasa punto na, ganyan kasi ang buhay ng tao. Kung minsan, mataas yung fighting spirit mo, okay. Kasi nung huling nagsalita si Ma'am Elizabeth, he's okay man daw. Nagjo-joke pa nga eh. Ito ngayon, pagbisita ni BP Sara, he's not in the mood. Kaya yun, nagbigay ng huling habilin. Nakakalungkot naman. Nakakaiyak, di ba? But anyway, let's face it. Hindi natin malaman ang ating kinabukasan. Lalo na ang ating Tatay Digong dahil 80 years old na siya. Kung bawian na siya ng buhay at yun nga ang kanyang huling habilin, i-cremate. Ngayon ko lang nalaman, ayaw ni BP Sara ang cremation. So, sino kaya ang masusunod? Pwede bang mag-usap-usap ang magkakapatid? At sino ang masusunod? Kung ako ang inyong tatanungin, mas gusto ko maiuwi nakunod ang dalangin ko mabuhay pa si Tatay Digong. Dalangin ko makauwi siya sa Pilipinas. Dalangin ko makalabas siya sa kulungan. Kailang kung ang kalooban ng Diyos doon na siya mamamatay, gusto kong masilayan ang kanyang bangkay. Yun ang aking kahilingan. I don't know. Bahala na yung magkakapatid na mag-decide. Mahirap naman yung abo na lang ang bisitahin natin sa Davao. Hindi ko pa nakita ng personal si Tatay Digong. Standy lang ang nakapapicture ako nung nagbisita ko sa Davao. Doon kami natulog sa isang hotel. Nandun. May standy siya doon. Doon, nagpa-picture kami. Yun lang. Yung bahay niya, yung greenhouse, yun, nakita ko, 2017. But personal, wala pa. Kaya dalangin ko sa Diyos na makakauwi si Tatay Digong ng buhay. How long that is it take? Kung ilang years? Sana bago magpresidente si BP Sara or pag presidente na si BP Sara, uuwi siya ng buhay. Masaksihan niya ang kanyang unika iha na magpresidente sa 2028. Walang imposible sa Diyos. Kaya lang kung kalooban ng Diyos, nabawian na siya ng buhay doon.
sana makita natin ang kanyang bangkay, di ba? And then, ihayag siya, iburol, para makita maraming Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong. Although meron ding ayaw sa kanya, that's reality. Kaya lang, I still believe mas marami ang nagmamahal kay Tatay Digong. Kaya ngayong survey ng Pulse Asia, April ba ito or May, 62% of the respondents nagtitiwala pa rin kay Tatay Digong kahit nakakulong na siya sa Netherlands. Talon-talo niya yung sitting president ngayon, 32% lang nakakaya. Kaya, yon, maraming nagmamahal sa mga Duterte. So, tayong nagmamahal sa mga Duterte, kung mawiya naman siya ng buhay doon, dalangin natin na makita natin kahit bangkay na lang para naman tayo makapagpasalamat sa kanyang nabuhat na nagawa dito sa kanyang minamahal na bansang Pilipinas. Okay, so medyo malungkot. Ganyan talaga buhay. Lahat tayo darating dyan. At paghanda natin. Ako, ang dalangin ko, every morning, sabi ko, sa iyo ang buhay na itong Panginoon, hiram lang sa Diyos. Kung bawiin mo na, so be it. Handa na akong kunin mo ngayon, even today. Bakit? Handa ako dahil Bigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, handang-handa ko kasi na-surrender ko na ang buhay ko sa Panginoon. Yung ABC, yung Ebanghelyo ng Panginoon, tinanggap ko na. Ano yung ABC? Accept that you are a sinner. Tinanggap ko, makasalanan ako. Believe, Believe, naniwala ko na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng lahat ng kasalanan ko. Then C, commit. I committed, I surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. Kaya kung kunin niya ako ngayon, no problem dahil dadalhin niya ako with Him sa langit. Kaya huwag po tayong matakot sa kamatayon. Kaya lang, mas maganda yung mabuhay pa tayo para magawa natin ang kalooban ng Diyos. Kaya dalangin natin, mabubuhay pa ang ating Tatay Digong, makakauwi siya sa Pilipinas at masasaksihan niya ang pag-upo ng kanyang anak na si BP Sara sa Malacanang. Okay,